Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. (2005) nang unang magdasal si Aling Aileen sa mahal na poong Jesus Nazareno. Hiniling niya na magkaroon ng trabaho ang kanyang asawa bilang isang seaman. Alam mo yung pag after mass, yung nagbe-bless. Nablessan kami ng, alam mo, para kami naligo, ang dami, na hindi ka naman talaga nakipagsiksikan. And then, yung pagka-bless na yon 5 days, yung schedule na siya. Up to now. Tapos, sabi namin, yung start na yun ng 2005 na yun, na nakaalis na siya, doon na kami nag-start maging devoted. Yearly, pumapasan na kami talaga. Makalipas ang 2 taon, ipinanganak naman ang baby ni Aling Aileen, pero noong 2010, tinamaan ito ng pneumonia. Nalagay sa peligro ang buhay ng bata at dumating pa sa punto na kailangan na itong i-revive. Pinanganak ko yung bunso ko 2007. 2010, 3 years old siya. Na-hospital siya. Severe pneumonia. And then, 1 month kami sa ospital. Sabi ko, 1 month na operahan na yung anak ko, nabutasan siya sa tagiliran. Pero, alam mo yung hindi pa siya gumagaling, 1 month na, may fever, natanggal na yung fluid, may fever pa rin siya. So, sabi ko, bakit parang hindi gumagaling yung anak ko? So, ang ginawa namin, sabi ko, Dad, mag-decide ako. Ako ang nagdesisyon kasi hindi kaya ng asawa ko yun. Up to now, pag naalala ko yan talaga, nagdesisyon ako, sabi ko, punta tayo ng Nazareno. Tayong mag-asawa. Pagdating dito, isinuko ko na. Sabi ko, Nazareno, sinusuko ko na po. Kasi hindi na natin to kontrolado. Kaming tao, ginawa na namin lahat ng part namin. Ginawa na namin kung ano yung nararapat para sa anak ko. Pero alam mo yung magtataka ka, bakit walang progress eh. Andun pa rin yung masakit, hindi siya maliksi. Para siyang lantang gulay. Kaya sabi ko, hindi ko na po kaya. Isinusuko ko na po sa inyo. Ngayon, 18 taon na ang anak ni Aling Aileen at magkokolehiyo na siya. Para kay Aling Aileen, lalo pang tumibay ang kanilang debosyon bilang isang pamilya sa mahal na poong Jesus Nazareno. Alam niya yung istorya niyang yun kasi yun yung nirevive na siya. Itim na siya, itim na to, itim na yung labi niya. Pero alam niya, hiningi ko ulit siya. Yun yung maraming blessing sa amin na sabi ko, lahat ng hinihiling namin binibigay. Pero yun yung na binigay niya na walang katumbas. Sobra yun. Sabi ko nga sa kanya, hiniling kita noon. Hiniling kita nagbuntis ako, hiniling kita. Sa pangalawang pagkakataon na muntik kang mamatay, hiniling pa rin kita. Pinagkaloob ka. Sabi ko sa kanya. Kaya up to now, kami, pumupunta talaga kami rito. Kasama ko sila. Sabi ko, hanggang sa magkaroon sila ng sarili nilang pamilya. At ang kanyang payo sa mga kapwa deboto, Sa mga kapwa natin, deboto, wag tayong sumuko. Ano man yung problema, kaloob niya yan eh. Kasi sa mga problema natin, dun tayo pinapatatag. Dun niya tayo hinahanda para sa mas malaking blessing. So, wag tayong magsawa. Maging maging consistent tayo sa pagdarasal, sa pagtitiwala. Ayun, dun lang tayo manalig lagi. Wag tayong susuko. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi lahat ng to, siya lang ang may kaloob nito. Wala nang iba.
Kung mayroon po kayong mga kwento ng himala na naisibahagi sa amin, maaari kayong mag-email sa anghimala@gmail.com. Pakiiwan na rin po ang inyong mga telepono para mas madali namin kayong makontak.